Ano ba ito? May sumisigaw sa malayo? Ano ba to? Hoy! Si Putin ay sinusubukang ibenta ang isang tagumpay na hindi naman totoo at sa unang pagkakataon, pati ang sarili niyang mga general ay natatakot nang sabihin sa kanya ang totoo. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Kremlin ang ganap na pagsakop nila sa Kupiansk. Ipinakita pa nila kay Putin ang mga mapa bilang patunay. Pero habang nagdiriwang si Putin sa tagumpay na ito, si Zelensky ay aktwal na naglalakad sa mga kalsada ng lungsod. Pinapatunayan na kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Paano nga ba nagawa ito ng Ukraine? Hindi lang nila pinanatili ang depensa. Nagsagawa sila ng isang lihim na kontraopensiba gamit ang isang nakalimutang pipeline na inakala ng mga Ruso na kanilang lifeline. Sa halip, dito sila inilibing. Hindi pa rin tapos ang labanan. Habang pinapanood mo ito, may 200 sundalong Ruso pa ring nakakulong sa basement ng lungsod. Putol ang supply mula Russia at naghihintay ng pagsagip na hindi darating. Tingnan natin ngayon kung paano gumana ang patibong na ito sa pipeline. Ito ang mga litratong inilabas ng mga Ukrainyano kaugnay ng kontra-opensiba. At babasahin ko ang detalye na ibinahagi nila. May mahalagang bagay tayong dapat ituro bago magsimula. Hayagang sinabi ng mga komandante ng Ukrainyano na hindi nila ibabahagi lahat ng detalye dahil sa 2 dahilan. Una, may humigit kumulang 200 sundalo pa rin na natrap sa lungsod. At gusto ng Ukraine na siguraduhin muna nilang maalagaan ang mga ito bago nila ibunyag ang masyadong maraming sikreto nila. Pangalawang dahilan, ayaw ng Ukraine ibunyag lahat ng sikreto nila. Umaasa silang magamit pa ang estratehiyang ito sa ibang bahagi ng frontline. Sa kabila nito, nagbahagi pa rin sila ng detalye. Pag-usapan natin iyon, nagsimula ang unang yugto ng kontraopensiba noong Agosto, 24 araw ng kalayaan ng Ukraine. Ngunit hindi ito ayon sa plano sa simula. Habang nagpapatuloy ang kontra-opensiba ng Ukraine, nakakakuha pa ng teritoryo ang mga Ruso. Nakuha nila ang malaking bahagi ng Kupiansk. Noong Setyembre, 21 buwan matapos ang unang kontra-opensiba, itinalaga dito ang isang bagong elite task force. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng labanan sa mga buwan ng Oktubre at Nobyembre. Dahan-dahang itinulak ng grupo ang mga Ruso at nakuha ang kontrol sa 2 mahalagang baryo sa hilaga ng Kupiansk na nagputol sa supply ng mga Rusong nasa lungsod. Dito naging desperado ang Russia at tinangkang palakasin ang kanilang tropa gamit ang lumang pipeline. Ngayon, dito gumawa ng isang kawili-wiling hakbang ang Ukraine. Hindi lang nila hinarangan o pinasabog ang pipeline, nilagay pa nila ang mga baril ng Ukraine sa labasan nito. Araw-araw, nagpapadala ang Russia ng platoon sa pipeline para magdala ng supply sa tropa sa lungsod. At ang mga Ukrainyano ang bahala rito. Kung alam mo ang ibig kong sabihin, ngayon, sa kasamaang palad, ito lang ang mga detalye na nakuha natin mula sa panayam. Ayaw nilang magbigay ng maraming detalye dahil gusto pa nila itong gamitin ulit-ulit. Malaking usapin ang kontraopensibang ito dahil nakapasok ang mga tropa ng Ukraine sa lungsod ng hindi napansin ng mga drone ng Russia. Malaking kalamangan ito sa digmaan. Kaya umaasa ang Ukraine na magagawa rin nila ito sa ibang lungsod bago pa malaman ng Russia ang kanilang ginagawa. Pero kung makikinig ka sa Kremlin, parang wala namang nagbago. Noong Nobyembre, 28 sinabi ng Kremlin na kontrolado nila ang Kupiansk. Sa Kupiansk, natapos ng ika-68 Motorized Rifle Division ng ika-6 na hukbo ang pagpapalaya sa lungsod. Ibig sabihin, tapos na nila lahat iyon. Kontrolado na natin ang lungsod. Winawasak na ang maliliit at nagkakahiwalay na grupo ng kalaban. Pagkalipas ng buwan, matatag pa rin sila sa kanilang kwento at kalagayan. Pakinggan mo. Pag-abala sa mapayapang pamumuhay ng mga sibilyan. Nakontrol na ng kanlurang pang-militar na grupo ang mahalagang lungsod ng Kupiansk na patuloy sinusubukang bawiin ng kalaban ngunit bigong magtagumpay. Pangunahing supply na ruta ito para sa mga unit sa special na operation. Makakatulong ito palawakin ang seguridad sa Kharkiv at mabawasan ang banta ng pambobomba sa hilagang Luhansk People's Republic. Tinatanggal na sila ngayon. Ngayon, gaya ng alam ninyo, nagbigay ng ebidensya si Zelensky na ang Kupiansk ay nasa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Pumunta siya sa lungsod, nag-record ng video at ipinost ito. Sa tingin ko, wala sigurong telepono si Putin kaya di pa niya napanood ang video. Pero kung hihingan mo ng ebidensya ang mga Ruso para patunayan ang sinasabi nila, wala naman talaga silang maipapakita. May ipinost ang mga Ruso sa Twitter para sa atin.
Tingnan mo ang ibinahagi nila. Vladimir Putin, Magaling! Ngayon, maraming tao ang nagsabi na mukhang Photoshop ito. Sumagot ang mga Ruso na hindi nila alam ang Photoshop. Gamit pa rin nila ang landline. Kaya siguradong hindi nila kayang mag-fake ng video dahil wala silang teknolohiyang ganoon. May ilang military analyst sa Rusya na hayagang tinatawag na nagsisinungaling ang Kremlin. Pakinggan ninyo. kahapon maraming nagtanong sa akin tungkol sa nangyayari sa Kupiansk matapos i-anunsyo na kontrolado na ang lugar. Iyan ay sinabi ng General Staff at Presidente tapos may mga sumunod pang balita. Sabihin mo sa amin ng direkta kung ano ang nangyayari doon. Kung may information ka, naiintindihan ko. Kahapon, nakausap ko ang ilang lalaki at mga war correspondent pero umiling lang sila at sinabing walang mapagkakatiwalaang impormasyon. Ibahagi kung anong meron ka at paano mo nakikita ang situation sa Kupiansk. Nung nagsisinungaling sila na nakuha na nila ang lungsod, kumpleto ang impormasyon nila. Wala akong kinakausap na kahit sino, kapaki-pakinabang. Meron nga kaming ilan na gustong mauna sa tren, pero kapag oras na ng masamang balita, bigla na lang silang walang masabi. Sa tingin ko may maganda akong lead. May Russian war blogger na nagpapaliwanag kung bakit maraming kasinungalingan ang militar ng Russia, lalo na sa pambansang telebisyon at kay Vladimir Putin. Talagang napakainam ng paliwanag niya. Kaya tingnan natin ito ng sabay-sabay. Paano nga ba napapadala kay Vladimir Putin sa harap ng kamera ang maling ulat na nasakop na ng Russia ang Kupiansk? Sinisi ng isang Russian war blogger ang militar sa pagbibigay halaga sa mababang metrics. Gantimpala sa bulag na optimismo at pagtanggal ng detalye sa ulat. Ang paglipat ng operasyonal na impormasyon mula sa ibaba pataas sa Russian Ministry of Defense at Russian Armed Forces ay sinasamahan ng tuloy-tuloy na pagbabago ng orihinal na datos. Habang umaakyat ito sa chain of command, sa madaling salita, ito ay isang komplikadong paraan ng pagsasabi na lahat ay nagsisinungaling sa kanilang mga boss sa itaas nila. Hindi ito sistema kundi nakagawiang practice. Nakabase sa matatag na semantika at mekanismo ng organisasyon ng Motorized Rifle Platoon. Ang paunang obserbasyon ay itinatala sa paraang nagsasaad na tapos na ang aksyon. Mga ekspresyon tulad ng pag-uulat, ang pag-okupa ng mga posisyon sa kanilang kahulugan ay tumutukoy sa pagtatatag ng kontrol. Bagamat sa katotohanan, ipinapakita lang nila ang katotohanan ng panandaliang presensya o simpleng na ipadala lang ang ulat sa tamang oras. Ang mga visual na palatandaan tulad ng pagtatanim ng watawat, paglalagay ng tuldok sa mapa, or georeferencing gamit ang Global Positioning System ay tanda ng personal na tagumpay ng mga commander. Pinapatibay nito ang halaga ng ulat, ngunit walang palatandaan ng matibay na kontrol. Habang umaakyat sa ranggo ang impormasyong ito, mas nagmumukhang totoo ang kasinungalingan. Lahat ay nag-uulat na napalaya na ang lugar at ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng mga Ruso. Pagkatapos, kapag ibinigay na kay Putin ang balitang ito, gumagamit sila ng mga katagang tulad ng ganap na pagpapalaya o natapos na ang misyon. Iyan ang dalawang partikular na salita o parirala na itinuro ng war blogger sa kanyang komentaryo. At pagkatapos ay sinabi niya na ang mga pangyayari sa Kupiansk ay malinaw na nagpapakita na ganito gumagana ang militar ng Russia. Habang sa panig ng Ukraine, nagbibigay sila ng ebidensya na kontrolado nila ang humigit kumulang 70% ng lungsod. Sinasabi ng panig ng Russia na, "Hoy, sinasabi ng mga sundalo namin na nasa lungsod sila, kaya iyon ang katotohanan." Sa totoo lang, hindi lang mga sundalong Ruso. May video tayo kaya posibleng may ebidensya na ang mga Ruso ngayon. Para sa mga Ukrainyano, malinaw na malaking panalo ito. Hindi lang sa labanan, kundi pati sa imahe. Si Pangulong Zelensky ay nagsabing, ang kanyang mensahe mula Kupiansk ay malaki ang naging epekto sa United States at Europa. At mahalaga iyon, lalo na sa ganitong panahon. Dahil may malalaking negosasyon na nagaganap mula sa lahat ng kasangkot. At ang pangyayari sa Kupiansk ay pangunahing nagpapaalala sa lahat ng kasali sa mga negosasyong ito na ang Russia ay may ugali ng pagsisinungaling tungkol sa kung gaano kalaki ang kanilang mga nakukuhang tagumpay sa mga frontline. Ngayon, patuloy pa rin ang kasinungalingan ng Russia. Patuloy pa rin nagpapanggap ang Russia na sila ay malakas. Kahit na sa totoo lang ay mahina sila, umasa sila na makakakuha ng mas maraming concession sa negosasyon sa ganitong paraan. Kaya patuloy nilang sinasabi na kung ayaw ng Ukraine ibigay ang Donbas, kukunin na lang nila ito, militar. Na parang kayang gawin yon ni Putin. Paalala lang, 3 araw lang dapat ang espesyal na operasyong militar. Pero hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin.
Heto ang mensahe ni Putin kahapon. Impyerno ba ito? Pagtratrabahuhan pa namin ang mga complex na ito, patuloy naming paiigihin, paggagandahin, at o-optimize, pero nandyan na sila ngayon. Sa pagtatapos ng taon, ilalagay sa combat duty ang medium-range missile system na may hypersonic Oshnik missile. Noong Nobyembre, unang ginamit ito sa labanan. Mataas ang antas ng pagsasanay ng mga unit at formasyon at kaya nilang lutasin ang pinakamahihirap na gawain. Laging napapatunayan kapag may regular na pagsasanay. Kasama rito ang pakikilahok ng ating mga dayuhang kaalyado at katuwang kung kanino natin ibinabahagi ang mga karanasang nakuha sa isinagawang espesyal na operasyong militar. Mas lalo nilang pinapalala ang hysteria. Paulit-ulit kong sinabi na kasinungalingan at kalokohan lang ang guni-guning banta ng Russia sa mga bansang Europeo. Ganito kasi ito. Pero sinasadya talaga ito. Ang totoo, ang Russia ay palaging nasa pinakamahirap na kalagayan hanggang sa huli, basta may kahit kaunting pagkakataon pa. Magsikap humanap ng diplomatikong solusyon sa mga alitan at contradiction. At ang responsibilidad kung bakit hindi lubos na nagamit ang mga pagkakataong ito ay nasa mga naniwala na posible kaming kausapin sa pamamagitan ng puwersa. Ano ito? Ngayon, patuloy naming sinusuportahan ang pagpapaunlad ng kapwa kapakipakinabang at pantay na kooperasyon sa Estados Unidos at mga bansang Europeo upang magtatag ng isang nagkakaisang sistema ng seguridad sa buong rehiyon ng Eurasia. Ano ito kung ganun? Ang ministro ng depensa ng Rusya, nakakasabi lang kay Putin na nasa ilalim ng kontrol ng Rusya ang Kupiansk, ay nagpatuloy sa pagsasabi niyon. Hindi nais ng Rusya ang digmaan sa Europa. Ang Europa ang gustong makipagdigma sa kanila. Pakinggan ninyo ito. Kasabay nito. Kasabay nito, malinaw nating nakikita ang mga pagtatangka ng mga leader ng Europa sa rehimeng Kiev na iwasan ang pagtalakay sa isyong ito. Kasama rito ang pagpapahaba ng labanan para pahinain ang ating bansa. Ito. Kasabay nito, sinimulan na ng pinagsamang puwersa ng NATO ang mabilis na paghahanda para sa posibleng sagupaan laban sa Rusya sa dekada 2030. Ang Polesya ay nagdudulot ng kondisyon para magpatuloy ang aksyong militar hanggang 2026. Ano ba naman ito? Sa totoo, ito ay diktadura 100 at isa. Kung diktador ka na may maraming problema sa bansa, kung gusto mong ilihis ang atensyon ng mga tao sa sarili mong pagkukulang, bigyan mo sila ng kaaway sa ibang bansa. Ang problema sa estratehiyang ito, dadating ang panahon na magsasawa ang mga tao sa pakikinig na laging kanluran at NATO ang sinisisi sa lahat ng problema nila. Kalaunan, magtatanong sila kung bakit 26 na taon nang namumuno si Putin habang patuloy na bumababa ang pamumuhay ng mga Ruso at iyan ang kinatatakutan ni Putin. Kaya patuloy na nagbabago ang kwento niya. Ang nararatibo niya tungkol sa digmaan ay palaging nagbabago habang patuloy na napapaatras ang mga puwersa ng Russia. Pebrero 24, 2000 at 22 inanunsyo niya sa mundo ang isang espesyal na operasyong militar. Sinubukan niyang sakupin ang Kiev sa 3 araw pero nabigo. Ngayon sinasabi niyang ang kanluran, hindi Russia, ang nagsimula ng digmaan. Kahit walang tropang kanluranin na lumalaban sa Russia. Kung nakikipaglaban nga sila sa Russia, sigurado akong matagal nang nahulog si Putin mula sa bintana sa Moscow. Ang niya pang lanso ay Sam, yun lang ang meron ako para sa inyo. At magkikita tayo sa susunod na video. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, kahit sundalong Ruso. Madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Noong nakaraang linggo, 4 sa aming mga video ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng advertisers ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at pilit na pinagtatagumpayan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang talakayin ang lahat ng ito. At iyan ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Business Basics. Simula pa lang namin ito ginawa kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkawasak ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod dito, wala talaga kaming patalastas sa site. Sa ganito, hindi namin kailangan mag-censor ng sarili dahil lang hindi gusto ng advertisers ang mga balitang tinatalakay namin. Walang patalastas sa site na ito. Umaasa kami sa inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita, sumuporta ka. Kung gusto mong mapanood ang uncensored naming videos,
at makakuha ng bonus content na di pwedeng i-upload sa YouTube, sumali sa amin sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod dyan, susuportahan mo ang coverage at channel namin. Maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.